Masaya ka ba sa 5 years? Siguro anong nagpa-stay sa'yo sa relationship natin? Ano yung sa tingin mong love language mo? At anong love language ang gusto mong ma-receive? Sa 5-year relationship natin, ano yung pinaka-favorite memory mo? Ano ang ugali ni Mami na gusto mong makuha ko? At anong ayaw mong ugali ni Mami Aliw mo? na ayaw mong makuha ko? Nasundan na ba si Atin? Hello, with... Ay, sorry. Sa kanila muna. Hello, guys. So, welcome to Vern Talks. Ay, joke. Yes! joke lang. Vern Talks na. Grabe. So, yan, wala. Naisip ko lang. Dito kami nagpa-podcast eh. Alam mo ba? Yes, of course. Ito yung setup namin. Tanong ko lang sa'yo. First time mo ba mag-podcast? Or First time ko mag-guest sa podcast? Yeah, first time ko mag-guest sa isang podcast. Pero wala talagang podcast ha. Yung podcast ko is yung group. Wala Yeah, lang. pero first time ko yung ganitong setup. Pinapatry ko lang talaga sa'yo na Yes, mag-podcast. ganito pala yung feeling. Bakit? Ano ba? Ba't tayo nagaganito? Oo nga, bakit mo ba ako ginest? Tinan mo nakapantulog pa ako. Nag-away niya ako kasi intense yung mga questions eh. Q&A ba to? Interviewin kita. Okay. Joke lang. So, wala lang. Parang naisip ko lang kanina. Kasi nag-shoot kami ng podcast kanina. Tapos naisip ko lang na why not ipatry ko kay Riva yung podcast. Since never pa nga kita nakita na nag-guest sa podcast or nakita na nag-podcast. Diyan kita, endgame ka naman. And wala lang, gusto ko lang pag-usapan since anniversary natin ngayon. Special day. Very special day. Tapos, It's our 5th anniversary, guys. pag-uusapan na namin is about 5-year relationship namin o ano yung mga experiences namin. Ganun. Yeah. So ano to? Parang impromptu. Well, Impromptu, wala kahit talaga. basta magpag-uusapan lang natin yung... Okay. Okay. Kala ko naman mga intense na question. Ano rin to, practice din to sa akin kasi di ako nag-i-impromptu eh. Actually, tsaka practice din to sa akin kasi first time ko mag-guess sa parang ganito yung may mic. Parang pa-podcast pero more on video. So, paano to? Ewan ko. Vlog ko pala to. Sasagot lang ako. Ano bang pwedeng itanong? Ang galing. Sobrang impromptu, Ikaw muna. walang natanong. Ikaw muna. Eh, channel mo to. Sige, masaya ka ba sa 5 years? Walang kwentang tanong. Oo naman, aabot ba ng 5 years kung hindi ako masaya? Ikaw, masaya ka ba sa 5 years? Oo naman, naabot pa ng 5 years. Hindi ako Wala, masaya. bawal mong gaya ng sagot. Hindi, oo naman, syempre. Kaya nga, yun nga, tama kakaabot ba ng, hindi naman naabot ng 5 years kung hindi kami masaya. Pero may ups and downs na hindi naman namin pinapublic. Nangingibabaw yung love and, yun lang yung mga ganyan kasi. Ay, kilig nga. Bawal ba kiligin? Yan, nangingibabaw yung love and hindi naman ganun kasi kalala yung mga away namin and yung mga kasalanan namin sa isa't isa. Oo. Di naman, oo. Parang di ko naman masasabi na nagkaroon tayo ng problema na talagang, alam mo, yung iikot 360 yung relationship. More on yung pagiging opposite lang talaga namin yung madalas namin pinag-aawayan, yung ugali ng isa't isa. Hindi nga kami perfect. Pero alam ko yung iba nating mga followers talaga napapansin na hindi talaga nila nalalaman pag nag-aaway tayo. Like, hindi kasi tayong tipo na kunyari may problema tayo, nagpaparinigan tayo on social media, nag-unfollowan tayo or nagbo-blockan tayo. Kahit naman nung wala pa tayong anak, parang isang beses lang nila napansin kasi nung nag-break talaga tayo doon. Yun lang yung time na parang, hala, parang break ba itong mga to? Kasi nga, hindi tayo parang... Hindi mo pinapublic. Oo, parang in-unfollow ata kita. Tapos nawala yung photo natin. Yung gano'n. Pero nung time na yun, break na talaga tayo nun. Pero yung mga ibang away natin, wala talagang nakakalabas. Hindi talaga nila nalalaman. Kasi kahit na wala pa kaming anak nun, hindi lang kami ma-share in public ng away namin. Hindi siya perfect, pero masaya siya. Yan ang isa sa nagustuhan ko sa'yo na hindi lahat kailangan i-public. Siyempre, siguro with the guidance of your parents na rin na. Kasi yung iba, nakikita ko, may magawa lang yung ano nila, kailangan i-public na. Kawawa naman yung partner nila. Paano pag ginawa mo lang yun kasi sobrang taas ng emotions mo? Yes. Diba? Ako kasi, sobrang kilala ko na rin yung sarili ko. Pag mataas yung emotions ko, masakit ako magsalita. Talagang, dire-diretso na yan. At ayokong dalhin siya in public. Kasi alam ko na kinabukasan, kunyari, nag-post ako, nagalit ako. Kinabukasan, sure ako mag-isisi ako, ba't ko pa kasi sinabi yun? Ba't pa ako nag-post ng ganon? Diba? Actually, maraming naka-experience ata nun eh. Na Oo. Sa iba. At maraming nangyayari.
Di ba nag-aaway? Tapos biglang magbabalikan lang din sila. Okay, Sayang naman yung pinost no. Yun din yung mga ayaw kong mangyari sa relationship namin. Kaya nung time na napapansin na ng iba yung sobrang way back, anong year pa ba yun? 2020? 2020 ata or 2020 yung worst worst phase ng relationship namin. Yun yung napansin na nila na talagang cold pero never nagkaroon ng parinigan na talagang kung ano yung problema sa isa't isa. And I think yun yung isa sa proud ako sa relationship namin na hindi kami nag-wawash ng dirty clothes sa public. Malaking tulong din talaga yung parents mo. Kasi yun nga, may takot ka rin na mag-post eh. Kasi kunyari yun sa iba nga na sinasabi ko na ginagawa nila, malay mo naman, walang nag-guide sa kanila, parang wala na silang mga pagsabihan eh. So, siyempre, sa social media na lang nila. Actually, malaking factor din yun, guys, na may nag-guide sa inyo. Tsaka, hindi ko rin nga masisa yung iba kung bakit, kunyari, konting away lang nila ng partner, social media na sila agad. Kasi nga siguro wala silang nasasabihan or ganun yung coping mechanism nila, no? Ako kasi, well, hindi ako ma-open din kahit sa friends eh. Kunyari, magkagalit tayo, hindi ako yung makwento sa kanila talaga. Sa family ko parang hindi rin, pero na-figure out ko siya on my own. Kaya hindi na umaabot sa point na ikakalat ko. Tapos parang alam mo yun, alam ko naman sa sarili ko pag nagbalikan, edi ako din yung napahiya. Ang dami ko nang sinabi sa'yo, tapos babalikan naman pala kita. Edi wag na lang tayo mag-talk, diba? Nasagot na natin kung masaya ba tayo sa... Sa dami nang sinabi. Dami na nating sinabi. Ito, next, transitioning from being boyfriend, girlfriend, na wala pang anak sa ngayon na may anak na. Anong feeling? Siguro yung pagta-transition, isa na din dun actually, yung katulad nga na sinabi natin kanina, yung sa social media. Lalo na nadagdagan pa na nagkaanak na tayo. Mas careful ako sa mga pinopost ko on social media. Kasi kapag pinost mo na yan on social media, forever na yan nandyan. Ayokong gumawa ng isang bagay na mahihiya si Athena kapag lumaki siya na, sinabi ng nanay mo, ayun pa yung ginagawa ng nanay mo. Ayoko na magkaroon siya ng ganong hiya. Gusto ko proud siya sa akin. So, lahat ng nilalabas ko sa social media, binimake sure ko na pag nakita ni Athena to okay lang. Ganon. So, malaking factor yun yung pagdating sa social media. Pero ngayon naman na as parents, nag-less yung away namin nung naging parents kami. Yung mga little things na hindi naman talaga nagmamatter, hindi na namin pinag-aawayan. Kasi dati, ay nako, sobrang liit na bagay nakakatawa. Pinag-aawayan talaga namin. So, ngayon na naging parents kami, namimili na lang kami ng pag-aawayan. hindi kasi sabing hindi kami nag-aaway. Nag-aaway pa rin talaga kami. Pero, kung paano kami dati, sobrang natatawa na lang kami pag naiisip namin kung ano yung mga punot dulo ng pag-aaway namin, di ba? Actually, yun nga eh. Parang hindi mo masabi na biglang... Kasi, diba sa atin biglaan nga. So, hindi pa talaga tayo ready. Then, parang naturally tayong nagmamature eh. At nagbabago na rin at the same time. Na hindi tayo nag-try hard, no? Oo. Kaya tinatawanan na lang natin mga away natin dati kasi nga, once na parang magka-baby ka na, parang naturally kung magmamature or kung masaya ka talaga sa nangyari or kasi masaya ka sa partner mo, feel ko ganun talaga yung mangyayari. Kasi diba hindi naman namin in-expect si Athena, hindi din namin in-expect na kakayanin namin pala. Kasi syempre nung time na nalaman namin yun, hindi namin alam kung kaya namin, wala naman kaming idea sa pag-aalaga ng bata. Pero nung nagka-Athena, totoo pala talaga, parang natural na lang lalabas sa'yo yung pagiging parent mo, mas magiging better person ka. Blessing. Malaking blessing talaga. Ikaw naman. Parang bagay sa'yo mag-podcast ah. Gusto mo lang ipasa sa akin yung mga tanong eh. Ito naman. Sige. Siguro anong nagpa-stay sa'yo sa relationship natin? Anong nagpa-stay? Ito kasi di talaga siya words of affirmation kaya hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Anong nagpa-stay sa'yo sa relationship? Dahil lang ba may anak tayo? Dahil lang ba 5 years na kasi tayo, matagal na din. Dahil nasanay na lang ako, nandiyan ka. Kasi ka, diba, hindi naman talaga ako nagkaroon ng sobrang seryosong girlfriend na parang ikaw talaga. So, yun, parang nalaman ko na, ganito pala talaga. Tapos, sinagat sa, mahal ko na yung family mo. Syempre, kumbaga sigurado na ako sa'yo. So, ano pang reason kung wala ka namang ginagawang mali or kasalanan na kahiwalay-hiwalay or the reason na hindi ako magstay. Wala namang ganun. So, ba't naman ako di magsistay? Di ako nagsistay dahil may anak. Nagsistay talaga ako kasi ito yung choice ko dito ako masaya and yun, talagang ikaw na yung ko. Ikaw na talaga. Ikaw lang talaga.
Ano ba yun? Kasi klaseng tanong yun. Anong klaseng tanong yun? Ang ganda kaya nung tanong ko. Raul, anong klaseng tanong yun? Tanong. Ay, naku ka. Sige ako naman. Sa tingin mo, sino yung mga taong naging sandalan natin para maging strong yung relationship natin? Si God. Feeling ko malaking... Tao yun, God yun. Sorry. Ginandahan ko nga yung sagot. Pero hindi. Sige, sabi mo hindi tao. Pero si God, yung una kong naisip. Nung tinanong mo siya, hindi ko alam bakit una kong talagang naisip si God. Kasi sa mga panahon na may times na pagod na tayo parehas. Yung syempre, pag may away tayo na talagang pagod na tayo, na alam mo yun na parang sobrang drain na drain tayo. Ang nasasabi naman natin, Lord, paano ba to? Lord, help. Parang sobrang hindi na kami nagkakaintindihan. Lord, tulungan mo kami. Lagi namang ganon. Pero besides kay Lord, para sa akin, malaking naging sandalan din ng relationship natin is si Athena. Hindi, yung may Athena nga. Yung may Athena nga. Mas hindi na tayo nag-aaway. Pero meron pa din. Oo, pero paano tayo naging strong nung wala pa si Athena. Mas madalas tayo mag-away. Siyempre, yung may Athena na, siyempre, umatik na si Athena. Family ko tsaka family mo. Yun naman lalo na nung time na nagpa-fall apart na yung relationship. Diba, kinausap ako ni Abby, kinausap ka ng mami ko. Diba, sila na yung mga nag-uusap nung time na hindi na tayo nag-uusap. Sila na yung nag-uusap. Kumbaga, parang, masakit sa atin dalawa, pero parang sa kanila din. Parang, oo naman. Oo. Ako lahat. Nakita ko talaga yon sa family mo tsaka sa family ko nung time na nag-decide tayo na maghiwalay talaga. Nakita ko na broken-hearted talaga sila. Lahat. Tapos alam mo lahat umiiyak. May luhuran pang naganap. Basta grabe talaga. Yung... diba? May mga ganon na nang naganap. So, malaking factor din na suportado tayo ng both families. Never tayo nagkaroon ng issue na ayaw ng family mo sa akin, ayaw ng family ko sa'yo. Hindi tayo nagkaroon ng ganyan. Kaya we're so lucky kasi minsan may mga nagko-comment na ay, swerte naman, love na love ng family ni Riva si Vern. Tapos parang, grabe sobrang close ni Riva tsaka ni Abby. Parang yun yung mga comments. Sana lahat kasi yung iba daw, hindi sila tanggap ng biyanan nila. Kaya sobrang lucky na magkasundo yung both families natin. Kaya malaking factor yun. Kasi imagine kapag di sila magkasundo, feel ko ang labo na rin natin pares. Kasi sobrang mahal natin yung pamilya natin, di ba? So parang matotorn between, di ba, tayo. So ayan, malaking factor na okay sila. Well said, podcaster. Konti na lang, go podcast na talaga ako. Yun. Pero masarap, di ba? Masarap na hindi mo na mamalayan na marami ka na palang nasasabi. Parang kwentuhan lang kasi. Parang normal lang na tapos wine ka lang. Diyos ko po. Lalo na pag marami-rami din kayo, puro kalokohan kayo mga pinagsasabi. Naku, panoorin niyo yung podcast nila. Galing nga. Magaling. Huwag niyo lang papanoorin si Allen. Ay, hindi. Iba-ibang take lang yan. Ito yung next para sa'yo. Ano yung sa tingin mong kapag na-achieve ni Vern to, sobrang magiging proud ako? Really? Tanong ko sa iyo yun eh. Oo nga, really. I mean, tinatanong mo talaga yun sa akin. Ngayon mo lang yung tinanong. Hindi, okay lang. Hindi. Pag na-achieve mo to, sobrang magiging proud ako sa'yo. Actually, ngayon pa lang, proud naman na talaga ako sa'yo kung paano ka naging tatay kay Athena. Mula sa isang spoiled na bunso, nag-step up talaga siya para maging tatay kay Athena. Tapos, naiiyak ka ba? Ay, hindi. Masasabi kong sobrang proud ako sa'yo kapag nakuha mo na yung dream job mo. Kasi pakiramdam ko ngayon, hinahanap mo pa siya kung para saan ka, na ang dami mong mga options, ang dami mong gustong gawin, pero hindi mo pa alam kung ano talaga yung desire ng heart mo. Diba? Parang sobrang mapaproud ako na pag nakita ko na finally, sobrang happy niya na sa ginagawa niya. Ito na talaga yung gusto niya, dream job. Hindi tayo naghahangad ng billion na sweldo sa dream job mo. Pero once na na-achieve mo yung dream job mo at nakuha mo at yung kung ano yung passion mo talaga, para sa akin, successful ka na nun. At magiging proud ako dun. Good answer. Pwede ka ba ibalik yung tanong?
Pwede. Oh, ikaw. Ano yung isang bagay na pag nagawa ko, sobrang magiging proud ka sa akin? Bukod sa diet. Hindi, ngayon palang proud na ako sa'yo kasi yun nga. Kung sinasabi mo ako hindi ko pa nakikita, ikaw nakita mo na eh. At actually matagal mo na nakita. Yung vlogging, pagiging artist mo, pagiging dancer. Then, Singer. yun na. Tsaka, athlete. Feeling. Then, yun na rin na lalo na ngayon, mas naging proud ako sa'yo kasi kilala niyo naman si Riva, di ba? Talagang sobrang hindi physically active ka sa dance. Pero ngayon talaga, sobrang addict niya na mag-run. Yun talagang kumuha siya ng coach. May ginagol na siya. Gusto niya makapag full marathon. Kinumpleto yung gear. Yun talaga matik na yun. Kahit ano nung magustuhan mo, kukumpletuhin mo yung gear eh. Tapos hanggang lang. Pero dito talaga sa running, feel ko dito siya tumagal. Then, sobrang proud ako kasi outside of your comfort zone yun eh. Mahirap yun sa parang since bata ka, hindi ka. Kumbaga, ako kasi rin ako eh. Varsity ako ng grade school, high school. So, kumbaga, kung may mapasok man ako sa kung anumang physical activity, kumbaga kaya kung kumbaga familiar ako sa ganung pagod, sa ganun. So, ikaw, parang outside of your comfort zone yan. Kaya, sobrang nakaka-proud kasi yun, na enjoy mo na siya. And hindi lang dahil sinabi mo. Hindi lang dahil sinabi ko, talaga ginusto mo na siya. Actually, mas ginusto mo nga siya kaysa sa akin. Ngayon ko na lang talagang, sobrang nagugustuhan na ni Riva. Kailangan ko sabayan. Hindi ako pwede magpaiwan. Pero nagugustuhan mo din naman. Baka sabihin nila, umaano ka lang sa akin. Oo naman. Basketball run. Siyempre naman. For sure, magulat ako kung mas gusto mo run ka sa basketball. Pero masaya din talaga na, siyempre sa basketball naman, di kita makakabanding din. So, ko yung sport ko rin is makabanding yung partner ko. Nice. So, yun, proud ako sa'yo. Thank you. Ito. Actually, napag-uusapan na natin to pero para lang klaro. Nakabahan ako. Ano yung sa tingin mong love language mo? At anong love language ang gusto mong ma-receive? Memorize mo ba yung mga love language? Hindi. May words of affirmation, acts of service, giving or receiving gifts, physical. I forgot the other one. Basta mga ganun. Sa tingin mo, anong love language mo? Wala po bang physical? Wala bang physical. Subukan mong sabihin yun. Sinungaling, liar ka. Dapat ikaw may kilala sa akin eh. Ikaw nga, ano sa tingin mong nabibigay mo? Tapos sasabihin ko kung ano yung nafe-feel ko. Kung ano ba yung... Kasi nga, sample ka ng words of affirmation. Words of affirmation is I love you ka. Mabulaklak na words, which is no. Kaya nga, X na natin. Tinanong mo kasi eh. X na yung physical, X na yung words. X yung physical, X yung words of affirmation. Ano na tira? Acts of service, which is yung pinagsisilbihan mo, yung partner mo. Hatid sundo. Wala ata ako. Joke. Giving gifts. Wait lang, tanggalin mo na rin yung acts of service. Ano naman natira? Wait lang. Wala palang love. Wait lang. Giving gifts saka ano na lang. Physical touch, hindi talaga. Words of affirmation, hindi din. Hindi. Acts of service para sa hindi din. Hindi rin na. Okay. Giving gifts. Yun na lang ba yung natira? Quality time. Meron din yan. Pwede giving gifts saka quality time. Sa giving gifts naman, parang naging mas less lang siya nung nagka-Athena. Diba? Kasi hindi na natin priority yun na pag-usapan din natin na mas magiging nagagalit practical. Pa nga tayo sa isa't isa pag nagbibigay ng gifts. Na-appreciate natin, pero lagi natin sabihin na bakit pa may baby na, gano'n. Pero okay lang naman yun, parang kailangan pa din. Or, kumbaga, ako doon ako masaya, kunyari binibigyan kita. Ikaw naman kahit kanina, doon ka masaya pag nagbibigay ka. Parang gano'n. So, feel ko yun. Then sa quality time, yun halos yung buong time ko rin naman, diba? May ginagawa ako, lagi kong sinasabi or gusto kita isama lagi. Wala akong masyadong secret. Or wala talaga akong secret. Parang lahat gusto ko kasama ka. Ano yung love language na gusto mo naman ma-receive from me? Physical. Gusto mo ba yun? Joke lang. Parang physical yung mga hug. Hug, kiss. Okay naman. Okay sa akin yun. Pero hindi. Liar ka. Minsan kasi pag parang sobrang init na nung game sasaktuhin mo talaga. Feel ko sinasadya mo. Love, hindi ko sinasadya. Sadyang yung game mo sakto sa
tutulog na tayo, baka pwede mag-cuddle. Alam mo, pag si Vern niyakap mo, siguro 5 seconds lang sinisiko ka ng paunti-unti ng gano'n, no? Hindi ka ma-physical, hindi ka ma-akbay, hindi ka ma-holding hands. O tas gusto mo yun yung ma-receive, labo mo. Ano yung gusto mo ma-receive? Para naman aware ako. Kasi lahat ng 5 love language, kaya kong ibigay. Grabe. Quality time siguro. Sabagay, mas maaya ka ng labas. Lagi. Ng sine kesa sa sine akin. tayo, beef. Ano tayo? Diba lagi yung gano'n? Hindi tayo, beef. Tara, mag-hike tayo. Kain tayo sa ganito. Kain tayo sa ganito. Lagi yung may pinapakita sa'yo. Parang binabaliwala mo lang. Ay, di naman. joke lang. Di naman. Happiness din natin yung mag-out of country, diba? Din talaga yung quality time. Feel ko yun. Ako, yung love language ko. Na gusto. Hindi, yung ako mismo, feeling ko yung nabibigay ko sa'yo. Lahat except service. Tama. Like, yung acts of service, hindi kita na pagsisilbihan or hindi, kunyari, pag mag-i-impake, hindi ko ini-impake yung gamit mo. Oo. O kaya... Sabi nilang gawain ng babae, parang gano'n. In a relationship. Daw. Pero, feeling ko yun yung hindi ko love language. Pero lahat yan love language ko. Do you agree? Physical ako. Words of affirmation, I love you ako sa'yo. Love you, lover, lovest. Mabigay ako ng gifts. Quality time, lagi naman kita sinasamahan. Hindi sa labas. Hindi sa labas, pero dito sa loob. Siyempre. Hindi, I mean, okay lang na matagal tayo dyan, matagal tayo magkasama. Kasi kung wala akong love language na quality time, edi namimiss mo na ako niyan. Hindi ko nga kaya pag kunyari antipolo, tas uuwi ka dito, di ba na nagbini-video call kita agad kasi gusto ko magkasama. So, quality time din ako. Doon lang ako, feeling ko, hindi sa acts of service. Oo nga, tama. Tapos, yung gusto ko ma-receive, lahat din. Grabe. Kasi lahat naman kaya ko except yung quality time. Pero hindi naman. Feeling ko, love, hindi ka aware na may pagka-acts of service ka din. Pero little things. Like? Matanong ka eh. Kunyari, with water or with, yun, sinacharge mo minsan yung phone ko. Sir, acts of service na yun for me. For me. Papakuha mo yung socks ko. Pag may nakikita kang isang bagay na naalala mo ko, mini-message mo. Parang, kumain ka na ba? Tapos, kumain ka na, mga ganon. Tapos, dala ka bang ganito? Ganyan, mga paakitan kita ng ganito. O kaya kapag may race kami kinabukasan, kasi hindi kami magkasama, with water ka. Ganon siya. Tapos, tapos nagsisend siya ng ng mga, kunyari, may race kinabukasan. Dami niyang sinasend na tips para sa race na yon. Tapos, ano ba mga acts of service mo? Hindi ka lang mahatid sundo. Hindi ka talaga for the driving. Tapos, yun, para sa akin, hindi ka lang aware na yun na yung bibigay mo. Pero, kung gusto ko ma-receive, kung pwede lahat. Grabe. Kaya naman yun. Kaya. Kakayanin. Yes. Ito, bigla ko lang naisip. About Tito Bob. Okay. Siyempre, as daddy na rin kami dalawa. Ano yung gusto mong ugali ni Tito Bob na makuha ko? Ano yung ayaw mo na ugali ni Tito Bob na... bigla ko lang naisip. Gusto kong ugali ni daddy na makuha mo is, sa mga anak niya, gusto ko yung pagiging organized ni daddy. Oo. Sobra. Yung wala pa. Sobrang organized niya. Pero tsaka yung responsibility level, yung ganung kataas. Responsable ka naman, minsan. Pero yung ganung kataas na responsibility level, tsaka pagiging organized, yun. Para sa akin yun talaga. Kasi si daddy, di ba nakita mo naman pag nag-out of the country tayo. Tapos lahat siya ang nagbe-make sure na bayad kami sa taxes. Di ba? Ikaw ang dyan. Magbayad na kayo ng tax nyo. Ito yung ITR nyo. Tapos, pati yung sa LTO ko, sila ni Kuya Robert nag-aasikaso. And then, ano pa ba? Bayad sa accountant. Mga ganon. Oo, ko yun eh. Nung kumukuha ako ng ITR, di ba? Parang sabi ko, ano ba to? Walang tumutulong sa akin. Parang, di ko naman kailangan ng tulong. Pero, tinanong kita. Wala ka lang idea talaga. Wala pa akong idea nung time na yun. Sabi ko,
ikaw with my ITR ka na. Tapos parang lagi mo sagot sa akin pag ganun. Eh di si daddy, meron na. Si daddy, palaging ganun siya sabi mo. Pati PhilHealth ko si daddy din nag-asikaso. Parang gugulat ka, meron ka na lahat kasi dahil sa daddy mo. So gusto mo ganun? Gusto ko ganun. Kasi lalo na for Athena, di ba, kunyari, makita niya na ganun yung daddy niya. At least, magsaset siya ng standard, di ba? Sa magiging partner niya in the future. Pero yun yung gusto kong ugali ni daddy. Yung mataas yung responsibility level niya and organized. Partida, nag-senior na yan. Medyo makakalimutin na nga yan eh. Pero, responsable. Yes, super. Tsaka, hindi siya natitigil mag-isip. Hindi siya nare-relax. Gusto niya talaga, parang, gusto niya talaga okay kami. Kami magkakapatid. Ang ayaw ko naman na ugali ni daddy, na ayaw kong makuha mo. Oo. Ayaw kong ugali ni daddy. Si daddy, minsan masakit magsalita. Pag napuno lang naman. Hindi naman all the time. Pero pag, alam mo yun, minsan lang siya magsalita. Pero pag may sinabi siyang salita, tatagos talaga sa'yo. Magalit talaga. O, kasi hindi ko pa yun naririnig sa'yo. Yung parang sobrang sakit mo magsalita na talagang napakan. Di ko sasabing nangyari na yun kay daddy. Pero syempre, may mga moments na gano'n na masakit siya magsalita. Pero hindi ko pa pala nakikita yung ganang side ni tita. Oo. Huwag mo nang pangaraping makita yun. Pero si daddy, naman yan eh, patient naman yan eh. Patient siya with us, with mom. Tapos, yun lang. Feeling ko yun, yung pag Ilocano word ba yun? Pero pag na-showdot, parang pag napikon siya, ang sakit niya pagsalita. Yun lang siguro. The rest, I'm good. Eh, ikaw, ano ang ugali ni mami na gusto mong makuha ko? At anong ayaw mong ugali ni mami? Baliw ka. Na ayaw mong makuha ko? Dali na! Ano gusto mong ugali ni tita? Na gusto mong makuha ko. Tapos anong ayaw mo na ugali ni mami? Hindi, gusto lang. Hindi. Go. Si tita kasi sobrang yung sobrang caring niya, no? As in, sobra. Sobrang caring niya talaga. Gusto ko makuha mo yun. Genuine and talagang kahit ka FaceTime ka niya, pag kinakausap ka niya, kanyari may gagawin ka, kanyari mag-run ka na lang. Sabihin niya, ano oras ka mag-run? Kanyari lang ganun. Tapos, huwag kayo mag-run sa mainit. Alam mo yung parang hanggang ngayon, no, na iisip niya pa din yung mga yan. Kahit alam niya na malaki ka na, doon pa rin talaga yung pagiging caring niya sa lahat sa inyo. Kunyari si Kuya Robert nasa Canada na, anak, okay ka lang ba dyan? Ganyan. Ingat sa mga bear. Ano naman ang ayaw mo na ugali ni mami na ayaw mo saan ang makuha ko? Parang wala, perfect kasi. Ay, hindi. Kahit isulong? Huwag mag-worry sobra. Kumbaga okay lang yan. Kasi, di ba, kumbaga okay lang yan. Kunyari, ganun talaga yung buhay. May mga mangyayari na hindi natin control lahat. Kumbaga, parang ganun. Yun lang, huwag sobrang mag-worry. Kasi, hindi natin control yung mangyayari sa buhay. Tama, nag-gets mo? Yung, huwag ka mag-focus sa mga things na hindi mo kontrolado. Oo. Agree ka dun? Agree naman. Ikaw, ano pa tanong mo? Sa 5-year relationship natin, ano yung pinaka-favorite memory mo? Pwede mag-isip kahit 30 seconds lang. Agal? Ay, sorry. Cut mo na lang. Isa siya sa pinakamahirap, pero isa siya sa paborito ko. Nung nagtutulungan tayo kay Athena ng kakapanganak ko pa lang. Yung finifigure out natin lahat. Kasi parehas tayo na first time encounter with a newborn. As in, yung kakapanganak lang talaga, yung fresh na baby. Sobrang nangangapa talaga tayo nun, pero dun ko nakita na hindi talaga tayo nag-away. Imbis na pag-awayan natin yung stress at worry na may newborn tayong inaalagaan. Nagtulungan tayo, hindi tayo nagsumbatan. Tapos inalagaan mo ako kasi nga CS ako. Nagkaroon ka ng patience, ng very considerate ka na, lalo na nga kung mga hindi nakakaalam, pinapahaba talaga ni Vern yung tulog ko nung CS ako. Pag nakikita niyang gumagalaw na si Athena at malapit na siyang umiyak, binubuhat niya na si Athena, nililipat niya sa kabilang kwarto para lang humaba yung tulog ko. Para lang hindi ako madisturbo sa tulog. So yun talaga, ilang beses ko na yun nakakwento sa friends, sa video, pero isa talaga yun sa mga na-appreciate ko kay Vern. At saka sobrang gusto ko yung moment na yun dahil teamwork talaga tayo dun. Dun ko na feel na kahit na sobrang
Hindi talaga compatible yung ugali namin, guys. Lagi namin yung sinasabi. Sobrang opposite namin lahat ng pananaw namin sa life. Ugali namin. Sobrang opposite talaga. Pero nung nagka-Athena, bigla kami nagkaroon ng teamwork. Yun talaga. Next na dun yung travel with Athena. Yun na yung mga favorite. Mga Paris, mga Hong Kong, mga Japan. Yan. Next na yun. Kasi given naman na for sure, in-expect nyo nga na travel yung sasabihin ko. Pero yung pinaka talaga, yung kakalabas pa lang ni Athena at kung paano namin nairaos yun nang hindi kami malungkot, na hindi kami yung tipong na-miss out yung life. Hindi. We made sure talaga na kahit na may Athena kami, we're still living our lives. Agree. Ikaw, ano favorite mo? Next question. Hala! Pero may naisip akong dalawa. Yung pinaka-favorite ko. Yung isa muna is yung nasa Boracay tayo. Yung nagbalikan tayo. Yung sa beach yung dinner. Nagkakahiyaan pa tayo dun. Oo, syempre kasi diba? Awkward. Pero dito tayo nag-usap. Talaga nag-usap tayo. And then, tingin natin sa isa't isa parang habang nag-uusap tayo, parang nakikita ko talaga na sobrang sincere na ng mga sinasabi mo. Sinasabi ko. Feel ko nung time na yun mas magiging strong tayo, which is naging mas strong nga tayo. And yun, dun natin nakita na tayo para talaga sa isa't isa. At di natin kaya mawala yung isa't isa. Agree ka dun? Then yung isa, kasi kami diba nung pandemic, medyo up and down kami. Actually, iba talaga yung lifestyle since nung nakilala mo ako. Diba parang, ganun. Isa sa favorite ko na parang nandyan ka pa din. Makakilala kong ibang tao na parang pag kasama ka lang nila sa top eh. Pero pag nasa baba na sila, iiwan ka na nila, ganun. Pero ikaw, nandyan ka all throughout. Support. Parang, yun. So, yun. Ito naman, para naman sa di lang goal sa isa't isa. Ano yung goal mo or natin para sa family natin? Goal, ako muna. Ka muna. Tapos sasagutin ko din. Okay, sige. Sagutin mo rin kasi buko. Siyempre. Gusto ko magkaroon tayo ng sariling house. Gusto ko mapaaral natin sa pinakamagandang eskwelahan si Athena or kung saan niya gusto. Pero pag bata pa kasi siya, di yan naman siya makakapili. Yun yung goal. Sariling house. Stable na business. Sana. Yun. Goal mo. Ako yun din is yung magkaroon ng sariling house. Then, mabigay yung mga gusto nyo or yung pangarap nyo. Yari ikaw, pangarap mo mag-condo sa ganitong lugar. Si Athena, kung ano man yung gusto niyang maging, gusto ko mabigay lahat yun. Kunyari, example lang, gusto niya maging doctor. So, ano talaga, gusto ko, gagawin ko lahat para ma-achieve niya yun. Na hindi siya masaspoil. Alam mo yun. And, ano pa bang goal ko? Ang goal ko para sa family natin is maging sobrang open lang din sa isa't isa. Tama ka, ayaw mo rin na nagtatago si Athena sa atin, diba? Kailangan din natin siya pakinggan para hindi siya magtago. Hindi siya magtago. Then, marami pa akong goal eh. Yun, kung anong dream mo, gusto ko mabigay yun. Kung anong dream ni Athena, gusto ko mabigay yun. And, gusto ko gawin lahat ng magiging best for the three of us. Yun. Walang kasal ah. Anyway. Hindi, kasama na yun. Dream nga or ano eh. Kasama yun. Kasama yun lang. Dream nga eh. Kasama yun, syempre. Kasama yun, hindi mo nga nabanggit. Kasama yun, syempre. Ayoko nga banggitin ni syempre. Relax ka lang. Anyway. Hala. Sige, ito yung next tanong. Susundan na ba si Athena? Hindi po. Hindi, kasi syempre unahin namin yung Athena. Ha? Hindi pa ako. Ang totoong hindi ba yung marriage? Hindi, ayoko magsalita ng patapos. Okay. Kasi ang una naman talaga nating plan is marriage muna bago si Athena. So, ayoko na magsalita ng marriage muna bago yung isa pa. Kasi hindi naman natin masabi, mali mo kung ibigay ni Lord or hindi. 'Di ba? Mali mo this time, try tayo, tapos hindi tayo mabigyan. Mga ganon. Depende na talaga yan. Tama. Pero as of now, ako, personally, yung reason ko, hindi ko ma-imagine na may iba akong pinagpo-focusan na bata. As of now, kasi, ewan ko, sobrang favorite ko tong stage ni Athena na to. Sobrang cute niya, Pero alam niyo ba, si Athena, naghahanap na talaga siya. Alam niya na yung baby brother at baby sister. Pero lagi niya sabi, baby brother, tapos ang hilig niya sa mga dolls, sa mga ginagawa niyang kapatid, tapos ang hilig niya sa mga bata. At marami pa siyang ginagawa na nakakapag
explain na gusto niya na talaga ng kapatid. Baby But, brother, no? ewan ko sa kanya. Ay. But, yun nga, ang iniisip ko nga na hindi pa kaya ng konsensya ko na may iba akong pag-focusan. Parang ako yung magsiselos for Athena as of now. Pangalawa na lang na gusto ko kasi mag-marathon. Pangalawa na lang yun. Pero una talaga si Athena. Parang may baby. Ako, may only baby. Yun nga. Hindi ko na kaya yung parang wala pang marriage tapos may isa pang baby. Basta, pero ayoko rin mga magsalita. Pero, diba? Mahirap kasi magsalita lang patapos. Kainin tong sinasabi ko. Pero, yun, sa sinabi mo naman na gusto mo si Athena na babyhin kasi ganyan. Kaya pa rin naman na babyhin si Athena. And naawa rin kasi tayo, di ba, na parang mag-isa lang siya. Di ba, parang wala siyang kalaro or... Isa rin yun sa reason kung ba't maaga namin siyang pinasok sa play school para marami siyang kalaro. Dito kasi puro matatanda, walang bata dito. Mm-hmm. Si Clark naman ilang months pa lang. 5 months pa lang din niya makalaro. Hindi, tsaka hindi naman yun sa ngayon eh. Sa pagtagal eh, kailangan mo pa rin talaga ng kapatid. Yes. Oo naman. Susundan naman siya. Not now lang. Hindi lang ngayon. Not now. So, not anytime soon. Sana. Sana. Ikaw naman. Kung binigyan naman, edi thank you po Lord. Kung para sa atin naman, para sa atin naman. Ito naman, bago natin i-end yung video, para sa mga tiga-subaybay natin. Yung mga na-witness talaga yung relationship natin simula nung nanliligaw ka pa lang hanggang ngayon. 5 years na tayo at may anak na. Ano yung pwede mong ma-advise para sa mga couples na gusto magtagal forever? So, ako ang advice ko lang sa inyo is maging patient kayo. Makontento kayo sa isa't isa. Tapos, yun, alamin niyo talaga kung gusto niyo yung partner niyo. Kasi, kung gusto niyo yung partner niyo, tatagal talaga kayo unless mag-cheat yung partner niyo or may gawing malaking kasalanan. Pero, di mo rin talaga masabi. Kasi kami ni Riva, parang mahal namin isa't isa. We love each other. Pero, feel ko may kasamang luck din sa people around us and sa family na din. Hindi namin sinasabing naging perfect yung relationship namin, pero marami kaming challenges. Naging malakas lang kami kasi mas nangingibabaw yung love namin sa isa't isa. So dapat ganun. Sa 5 years na yun, magkakasawaan talaga kayo. For sure na magkakasawaan kayo. Try nyo na baguhin yung routine nyo or basta lagi kayong mag-usap. Sobrang importante ng pag-uusap. Then alamin nyo yung mga gusto ng partner nyo. Para sa mga lalaki, ito advice ko na sa mga lalaki. Be patient with your partner kasi yung mga babae sa totoo lang, di ba, parang meron talaga kayong yung kung sabihin natin. Meron talaga, aminin na natin, minsan nagagalit kayo ng walang dahilan. Hindi walang dahilan yun. May dahilan lagi. Madalas, marami makaka-agree dyan. Para sa'yo lang walang dahilan yun, pero may dahilan yun. Ganun yun, tas di ba parang magsasorry kayo, ay sorry kasi tinoyo lang ako. Ay, meron ganun, promise. Pag gutom lang ako. Oh, yun na. So yun, para sa atin, as lalaki, dapat maging na lang tayo. Kumbaga, hindi worth it na patulan. Parang, sige, bigyan na natin, babae sila eh. Bigyan na natin kung love mo talaga sila. Kung ano man yung masabi nila, wag mo nang... Kaya nga tayo naging lalaki, wag na natin balikan or sagutin na mas masakit pa or pantayan ng sakit, di ba? Tatak mo yan. Ay, yun ba ako? I-apply mo yan, please. Nag-a-advise yun. I-apply mo yan. Sikagante ka pa naman. Ay, sorry. Sabi, nag-a-advise. Sabi nila, hindi tama yung mga advice. Hindi, okay na yung advice mo mga una nung mga dumudulo na parang para sa'yo na yung advice. Lalo na sa magiging patient. Pag tinoyo ako, kailangan may reason. Oh, bigyan mo ako rason. Oh, maging patient ka din. At the end of the day, di ba? Ako pa rin naman nagsustory. In fairness madalas. Sa kanya. So, yun. Pag sobrang taas ng emotions nyo, maganda pag muna sila mag-usap. Ganun. Sana. Oo. Kasi syempre, hindi kayo yun. Kumbaga, hindi kayo yung tao yun. Tapos magsasorry lang din kayo. Sorry, mataas lang kasi emotions ko nun. Sorry, galit lang ako nung time na yun. Kaya nasabi ko ta. Pero nandun na yung pain na nalabas mo na. Yun. So, yun. Be patient and yun, be happy lang with your relationship. Lagi mo tanong yung partner mo kung ano gusto niya or basta lagi kayo magkaroon ng bonding and wag puro sarili isip. Yun.
Ikaw naman. Ako lahat ng sinabi ni Vern, copy-paste. Pero i-add ko lang dun yung sobrang halaga ng communication sa isang relationship. Katulad nga ng sinabi ni Vern, hindi biro ang 5 years, abot sa point na magkakasawaan kayo, kailangan yung maging open na ito na yung nafe-feel ko. Asa na ba tayo na parte ng relationship? Ano na ba itong ginagawa natin? Ano, parang stagnant na lang. Ito na lang ba tayo? Parang magkakaroon kayo ng ganong phase sa relationship. Imposibleng wala. Kung wala talaga, sobrang lucky nyo. Pero sobrang importante na mag-communicate ka sa partner mo kung ano yung gusto mong ma-receive sa relationship. At syempre, dapat willing ka din magbigay. Hindi naman puro kung ano lang yung gusto mo. Syempre, kung ano din yung pwede mong may offer sa partner mo. So, sobrang importante ng communication. Kahit na feeling mo, baka mo-offend siya sa sasabihin ko, mas okay na maging honest ka kaysa mag-kim-kim ka ng mga sama ng loob mo. Tapos biglang magugulat na ng partner mo, may nagawa na pala sila. So, sobrang halaga. Pero pwede naman pag-isipan mo muna bago mo sabihin. Kasi baka as of the moment lang yung nararamdaman mo eh. Pag-isipan mo, kung hindi ka talaga makatulog kakaisip, sabihin mo na yun sa partner mo. Para mas naging open kayo. Yun lang. Yun na yan. Ayun. It's a wrap. Yay! Thank you so much sa pag-guest sa akin, Tite. Na-miss ko to. Kaya nga eh. Ngayon na lang ulit kami nakapag ganito, yung sit-down vlog. Sit-down vlog, tapos podcast pa. Kaya ang saya kasi parang kwentuhan lang. Tapos nag-wine ka pa dyan. Oo, sarap talaga. Parang sarap siya. Hindi kasi yung mga una natin, diba? Yung mga, lahat yun parang high energy na vlog na hi. Ganyan. Diba yung mga vlog mo na, yung mga una talaga sobrang, lahat yun kinakabahan pa ako ngayon. Yeah. Wala na masyadong kaba. Kasi, nakita naman na nila improvement mo pagdating dun. Hindi, tsaka, ikaw, kumusta? Na-enjoy mo ba yung yes, podcast? Super. Yes, it's super chill. Parang walang camera. Parang nag-uusap lang talaga tayo. Yung ganda dito. Thank you so much for having me, lover. Thank you for watching Vern Talks. Ay, joke lang. Watching, dito ako. Sa 5-year journey namin, gusto ko lang magpasalamat. Gusto ko lang mag-thank you sa'yo, syempre, na nandiyan ka pa din. Tiniis mo pa rin ako. Ay. Yun. You're welcome. Sorry. Thank you for watching. And thank you sa mga nagsusupport sa amin for the past 5 years. Yeah. Sa mga nandyan since day 1. At syempre, thank you din kay Lord for being in the center ng relationship namin. Thank you, Lord, for the 5 years. Thank you for guiding us all throughout the relationship, for protecting this family. Thank you so much, Lord. Nakakatawa nga pag may nagbe-break sa social media. Lagi nilang kala break din tayo. No? Oo. Nung last time, kala nila break tayo. Pero wala eh. For sure, may isip-isip na nakakapraning naman talaga sa sobrang daming nagbe-break. Tatagan lang natin. Kaya natin to. Huwag tayo makisabay. Hindi magandang, hindi yung trend. Hindi yun magandang trend. Hindi yung daro. Yeah. So, ayun. Thank you, guys. Thank you, guys. Happy Aniv. Stay strong, Rivern. Aniv.